Hello. All right, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At just in, mga ka-plastic, ngayong gabi ay naglabas na po ng balita tungkol dito sa rider na ito na nakikita nyo po sa screen na naunang bumulagta sa kalsada, mga ka-plastic. Unfortunately, namatay po siya kani-kanina lang dahil sa nangyari po sa pagbaril sa kanya ng suspect. So nakakalungkot isipin na hindi sana aabot sa puntong ito ang mga bagay na ito kung nadaan na lang sa maayos na usapan at hindi na po siya pinalala pa. So maraming nagkakaroon ng argumento regarding dito sa road rage sa Antipolo. Sabi nga nila, may una pang nangyari. So which is, ang sinisisi daw dito ay rider at meron namang side na sinisisi rin yung suspect na nakulong na lola ng sasakyan. Pero para malinaw, mga ka-plastic, ito po kasi yung una ang eksenang pangyayari bago ang patayan, mga ka-plastic. So ito yung video, mga ka-plastic. Isang libro. Ito po yung video, actual video na kung saan ay bago ang sakuna, sabi nga nila, mga ka-plastic. So ito po yung pino-point of view ng isang motorcycle rider kung bakit kinuyog nila yung suspect na si Kenneth, mga ka-plastic. So panoorin natin yung video kung ano nga bang nangyari. Sa simula pa lang ng video, mga ka-plastic, ay umaharurot na po yung sasakyan. So hindi pinakita yung pinakaunang pangyayari sa video ito. Ang pinakita na lang dito ay sinahabol ng motorcycle rider itong nakaitim na sasakyan. Gawa ng ginit-git daw siya. Nakikipag-ano sila nagpapaunahan silang dalawa Ginigit kita ko nito munti, Fortuner. Oo, di ba? Ginigit ako. Oo, ayan Giniliran ako. Hinabol pa niya mga ka-plastic Hinabol niya Kasi usually, typically, yun ang ugali ng mga motorista. Kapag naagrabyado sila, habulin pa nila kung hinayaan mo na lang from the start yung Fortuner na inunahan ka, hindi na sana mag-apapang-abot sa ganitong eksena, mga ka-plastic. So, sino ang nagpakulo o sino ang nagpataas ng tensyon dito sa puntong ito? Diba, mga ka-plastic? Ang pangit kasi tignan, mga ka-plastic, na gina-justified ninyo na ginit-git kayo. Pero hindi nyo naisip na lalong naglalala pa ng tensyon yung mga ganitong ginagawa nila. So, sabi dito sa comment, di ba? Sabi ni Darwin Bautista, mga ka-plastic, parang bata tong nakamotor. Alam mong nagmamadali, sasabayan mo pa, dapat hinayaan mo na lang, di sana wala nang gulong nangyari. Parang batang nagsumbong ka pa sa mga kasama mo. Di ba? Kung hinayaan mo na lang, ang daming mga nakasabay na motorista, what if kung biglang sumabit yan sa ibang mga sasakyan, di nagkarambola pa.
'Di ba? Kasi hindi ko sa inaano yung mga motorista, kasi kayo parang nilalabas ninyo kayo ang may-ari ng kalsada eh. So, sabi dito, nagmamadali lang, hindi naman ginit-git nung una. Umiwas pa nga yung e-trike eh. Pangalawa, umiwas siya sa isang motor. Lahat naman, ino-overtaken niya. Hindi nga lang ikaw. Kung nag-iisip ka ng tama, 2 wheels ka lang, 4 wheels yun. Kung magkaroon ng road rage, konting sagi lang yan sa'yo, aksidente ka kaagad. Kung iniisip mo lang, buhay ka sana kung umiwas na lang. Diba? Tama yung sinabi ni Earl. Diba? Kaya parang lumalabas talaga, mali talaga mga motorcycle rider na parang gina-justified nila yung sarili nila na naagrabyado sila eh. Diba? Eh what if kung meron talagang silang pupuntahan na dapat sila yung magmamadali? O, pagpalagyan na nating mali yung ginawa ng Fortuner kasi nga nag-overshoot siya, nag-overtake, lumampas sa double lane, diba? Double solid lane. Pero mali pa rin yung pinalala mo pa yung sitwasyon. Ginit-git ako ng Fortuner. Ayan, sabi ni Judge, awit. Ako nga ganyan, may nakasabay na ako. Minsan gumigilid nga ako eh. Pinauna ko na pinaglagpas ko na kahit minsan medyo parang napinahanan ako. Hinahayaan ko na lang kahit nasa kapwa rider pag minsan na cut ako ay pinahanan ko din. At hinahayaan ko na legit minsan nakakaramdam din ako ng inis, bad trip, pero di ako nagpapadala sa nararamdaman kong inis kapag ka-bad trip. Laylo konti ng takbo, tapos iling-iling konti, inhale, exhale, good na. Diba? Pairalin kasi yung intelligence is high, emotions in low. Wag yung emotions are high, intelligence is low. Diba? O, sabi ni Mia Carla, hindi siya ginit-git. Halatang nagmamadali lang ang Fortuner. Lahat ino-overtaken niya. Halata naman may emergency. Ang layo nga pero hinahabol pa rin ng rider. May gustong patunayan. Totoo yun. Ganun kasi ang mga rider na kupal eh. Yung parang feeling nila agrabyado sila at parang binili na nila yung highway. What if kung nagmamadali nga naman yun ay mayroon pala silang pasyente sa loob? Diba? Pinalala mo pa yung sitwasyon. Tuloy, napuruan ko tuloy ngayon. Eh di sana walang nangyaring patayan ngayon. Kung hindi mo na lang sinabayan. So ito yung opinion ng News 5, mga kaplastic, regarding dito sa nangyari. At panoorin natin muna itong sa News 5. News 5. Ito. 4 po ang sugatan matapos mauwi sa pamamaril ang away kalsada ng grupo ng mga rider at isang lalaki. Depensa ng suspect, self-defense lang ang ginawa niyang pamamaril. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa viral video na ito, makikitang sinasalag ng lalaking nakaputi ang sunod-sunod na suntok ng dalawang rider na naka-helmet. Nangyari yan sa Sitio Kalumpang, Barangay San Jose, Antipolo City, nitong linggo ng hapon. Pilit silang inaawat pero patuloy ang pangkukuyog nila sa lalaki. Sa isa pang video, nakuhanan ang panununtok ng lalaking nakaputi sa isa sa mga rider na naka-helmet. Nang makabuelo, dito na bumunot ng baril ng lalaki at itinutok ito sa mga nakaalitan. Diba isipin mo, self-defense na lang ang nangyari. So, sasabihin ng iba, depensa ng ibang tao. Bakit ka magse-self-defense kung ang kalaban mo wala namang armas? Eh what if kung may balisong yung mga yon? So wala ka ng palag.
hahayaan mo na lang na mabugbog ka at saksakin nila. 'Di ba? Pero hindi ko sa pinagtatanggol tong si Kenneth, mga kaplastik. Ang point of view ko dito, from the start pa lang, kung nakikita niyo yung first video, hinabol pa kasi niya. At nagtawag pa siya ng mga kasamahan niya para resbakan. Pero mo, kitang-kita sa unang video na pinagtulungan nila yung isang lalaki. Instead na umawat, pinagtulungan pa. Imbis na matapos na yung argumento, pinalala pa. Hanggang sa umabot sa puntong may patayan na. Kasi parang iniisip kasi ng mga rider na sarili nila yung kalsada. 'Di ba? Sana naman magbigay tayo ng konsiderasyon what if kung meron talagang emergency na nangyayari sa kanila. Tapos ikaw, pinapairal mo yung pagiging maoy mo. 'Di ba? Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Bumulagta sa gilid ng sasakyan ang rider na nakasuntukan ng lalaki. Hindi pa siya tumigil at pinagbabaril pa ang ibang kumuyog at umawat sa kanya. Matapos mamaril, nilapitan ng lalaki ang isa sa mga tinamaan na babae. Binuhat niya ang biktima at sinakay sa kotse. Ang babaeng yan, kinakasama pala ng lalaki. Matapos niyan, hinila pa ng lalaking namaril ang nakabulagtang rider palayo sa kanyang sasakyan. Saka siya sumakay sa SUV at umalis. Agad naman siyang hinabol ng mga pulis. Pagdating sa checkpoint sa barangay Mayamot, naharang ang sasakyan ng suspect. Pinalibutan ng mga pulis ang SUV at pinababa ang lalaking namaril saka pinusasan. Base... Diba? Dadala lang ng emosyon yung tao. Kasi ikaw ba naman pagtulungan ng rider, hindi ka pa maghahanap ng paraan para matigil yun. Yun nga lang yung backfire niya malala. Which is mali naman talaga. At yun hindi naman talaga sana mangyayari yun kung hindi nila sinundan yung tao. Hindi, ang gagawin nila, nagit-git lang ng konti. Parang feeling nila ay nagrabyado sila. Parang nababaan sila ng moral. Ganun kasi ang nangyayari. Patahasan kasi ng pride sa kalsada. Which is mali naman talaga. Kung hindi mo na lang hinabol, hindi na sana mangyayari to. Hindi magba-viral to. Sa inisyal na investigasyon, pauwi na raw ang suspect galing sa isang resort nang makasabay nito ang grupo ng mga rider at ang pinagmulan ng gulo, away kalsada. Muntik na silang masagin na grupo ng nakamotor. So, yung grupo ng nakamotor na yon, kinat sila dun sa part na yun. So, kaya nahintoy rin yung sasakyan. Actually, wala namang cut na nangyari. Sumingit lang, nag-overtake lang yung Fortuner. Kung i-review nyo yung video. Natural, pagka ganun, mapapakat ng konti yung motorista. Kasi nga, kailangan mo sumingit eh. Maluwag yung daan. Pinalabas nila na kinat daw. What the hell? Ginawan nyo ng kwento. Tila gulong nalugi pa yung si Kenneth. Ayon naman sa suspect, ang mga rider ang nanggit-git sa kanya. Depensa niya sa pamamaril. Sinumbit ko lang po dito sa ano ko, kung sakali pong susugod pa sila, ayun po, sumugod pa po sila eh. Ano pa po nila ako, bubugbugin pa po nila ako eh. Pero hindi ko naman po talaga intention na ano yung sila, kumbaga pinoprotektahan ko na lang din po yung sarili ko. Alam ko naman gun ban, pero hindi naman po talaga intention na gano'n talaga na gano sa kalsada, mga ganyan. Yung suspect wala na sa katinuan kausap. Hindi daw niya intention pero nadala siya ng emosyon. 'Di ba? Wala na siya magagawa eh, napuno na rin ang salop eh. Pero ganun pa man mga kaplastik, sana huwag natin pairali ng pataasan ng pride sa kalsada. Huwag naman ganun. Alam nyo may nagmamadali, pagbigyan nyo.
Hindi naman kayo totally ginitgit eh. Hindi naman kayo totally binangga eh. Kung makikita sa video, kung i-review natin ulit, wala naman nangyaring gitgitan eh. Siyempre, pinutol na nila yung bahagi kung paano nangyari yun eh. Siyempre, magmumukhang agrabyado yung mga rider. Palalabasin nila siyempre na sila ang bida eh. Kwento nila yan eh. Kaya wala akong, mali rin naman ang ginawa ni Kenneth na binaril niya yung mga umaway sa kanya. Pero kung hindi na lang sana nila hinabol yan, hindi mangyayari ito eh. Hindi na lang magiging isang kwento yung isang rider eh. Na-gets nyo po mga ka-plastic. Huwag kasi pairali ng pride sa kalsada. Kaya nagkokos ng kapahamakan. Diba? So hanggang dito na lang ang aking opinion. Wala na eh. Nakulong na to si Kenneth. Unfortunately, yung una niyang binaril na rider ay patay na. Sa mga oras na ito, hindi na rin nasalba dahil tinamaan daw sa ulo. Tapos the rest, yung tatlo, which is yung asawa niya, tsaka yung anak niya na nadaplisan, ay nasa ospital na, kasalukuyan nagpapagaling, and then yung isang rider at the same time, yun, nasasampahan pa siya ng kasong multiple homicide at murder, at the same time, omnibus gun ban ngayong election. So, for the total of 27 years po niyang pagdudusahan yung kasalanan niya. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid Commentary Video na video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.